Magandang tanghali Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Nagpapatuloy sa pag-iral ang ITCZ o ang Intertropical Convergence Zone. Sa ngayon po'y dominante yan, partikular na sa may bahagi nitong Southern Luzon, gayon din dito sa may Visayas at sa may Mindanao. Sa mga susunod na oras, inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may tsansa ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan itong ilang bahagi ng Luzon. So kabilang po dyan itong Ilocos Norte, probinsya ng Apayao, gayon din itong Cagayan, Isabela, pati na rin itong Bicol Region hanggang sa Palawan. Same weather condition naman para sa mga lugar na sakop ng Visayas at sa Mindanao. Yung mga residente naman ng Batanes patuloy na makakaranas ng mahihinang pag-ulan, habang dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon makakaranas naman nung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, magpapakita si Haring Araw pero posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. At dahil nga may mga bumibisita pa rin sa mga sementeryo ngayong araw, tingnan natin yung inaasahang agwat ng temperatura sa mga pangunahing lungsod dito sa ating bansa. Sa mga pupunta sa Manila North at Manila South Cemetery, inaasahan naman natin ang temperaturang nasa pagitan ng 24 at posible ang umabot sa 33 degrees Celsius. Kung sasadyain nyo naman ang Cebu Memorial Park, inaasahan makakaranas naman doon ng temperaturang nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius na agwat. At sa mga pupunta naman sa kauna-unahang Interfaith Cemetery dito sa bansa na matatagpuan sa Davao, inaasahan natin ang temperaturang nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Magpapatuloy po yan hanggang sa mga susunod na oras. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, mapanganib pong bumalaot sa mga baybayin na sakop ng Northern Luzon. Ibig sabihin, makakaranas ng maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan, kaya naman pinagbabawalan muna doon yung mga sasakyang pandagat, lalong-lalo na yung mga mangingisda. Sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility, nananatili tayo nakabantay sa dalawang bagyo. Unahin po natin yung bagyo na mas malapit dito sa Philippine Area of Responsibility. Huli po yung namataan sa layong 1,315 kilometers silangan ng Visayas. Taglay po nito ang hanging umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers kada oras. Inaasahan natin ang patuloy na pagkilos nito sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 kilometro bawat oras. Yung isa namang mas malayo dito sa Philippine Area of Responsibility, huli po yung namataan sa layong 2,830 kilometers silangan ng Luzon. Ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Chris Perez, ito pong bagyo na mas malapit dito sa ating mga kapuluan ay posibleng pumasok dito sa Philippine Area of Responsibility bukas at bibigyan ng local name na Marce. Ganito po mangyayari. Dalawang senaryo yung posibleng mangyari. Unang-una po dyan, maaari po namang lumabas yan kaagad ng Philippine Area of Responsibility. Ang pangalawa po, may posibilidad na tumama yan dito sa bahagi nitong Visayas pagsapit ng weekend. Yung bagyo naman na mas malayo dito sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi na po yung inaasahan na papasok dito sa ating boundary. Gayunman, ayon kay Perez, dahil po dito sa distansya ng dalawang bagyo, posible pong maapektuhan nila yung pagkilos ng isa't isa. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa at Panahon TV kaugnay ng ating mga binabantayang sama ng panahon. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa. Para sa Panahon TV, ako po si Desiree Jonio. Magandang tanghali po sa inyong lahat.